Magandang araw sa iyo. Alam mo, madalas kapag misyon ang pinag-uusapan, parang laging numero yung sukatan, di ba? Ilan yung naabot, ilan yung nag-convert. Pero, paano kung may mas malalim pa dyan? Base sa mga binasa mong material, paano kung ang totoong goal, ika nga, ay hindi lang yung desisyon, kundi yung tuloy-tuloy na pagsamba, isang malakas na awit ng papuri galing sa lahat. Yan ang himayin natin ngayon. Itong ideya mula sa mga sources mo na ibalik daw ang focus ng misyon sa ritmo ng pagsamba. Ang misyon natin sa usapang to ay intindihin kung bakit yung pagsamba at hindi lang conversion ang posibleng tunay na layunin at paano nito pwedeng baguhin ang pagtingin natin pati na rin ang pagkilos. Okay, simulan natin. So gaya ng sabi ko, karaniwan pag misyon bilang agad. Pero sabi dyan sa binasa mo, kahit importante raw ang conversion, parang invitation lang daw sa asal, hindi pa yung mismong party. Tama? Oo, tama yung analogy na yan. Yung conversion, yun yung imbitasyon, kumbaga, pambukas ng pinto. Pero yung talagang pupuntahan, yung destinasyon, yung celebration sa loob, yung malalim at tuloy-tuloy na pagsamba o adoration. Nagkakaroon ng shift, no? Mula sa pagtingin na ang misyon ay mga gawain para sa Diyos, papunta sa pagiging tugon natin pabalik sa Kanya dahil sa kung sino siya. Mission to God, kumbaga. Okay. Interesting yan. Tapos may mga binanggit ding example sa kasulatan dyan sa texts mo, di ba? Tulad nung sa Exodus chapter 9 verse 16, na sinabi raw ng Diyos na pinakita niya yung power niya para yung pangalan niya, mapahayag sa buong mundo, which leads to, pagkilala at pagsamba. Exactly. Tapos makikita mo rin yan sa Psalm 96, di ba? Panawagan na i-declare yung glory niya, yung mga wonders niya sa lahat ng bansa. Pero siguro yung pinaka-vivid na picture ay yung nasa Revelation 5. Yung vision ni John ng lahat ng tribo, wika, bansa, sama-samang sumasamba sa kordero. Ito yung tinutukoy na telos. Yun yung parang ultimate goal, yung huling hantungan ng kasaysayan, pati ng misyon. Malinaw yung flow, no? Si God nagpapakilala ng kanyang kaluwalhati, tapos ang response ng tao, naturally, pagsamba. Ang ganda rin nung nabanggit sa binasa mo na yung response na to nagkakaiba-iba raw depende sa kultura. Pwedeng tambol sa Africa, calligraphy sa Middle East, o yung mga himno sa mga baryo dito sa atin. Oo, at mahalaga raw na i-embrace yung diversity na yan. Sabi sa material, ang misyon hindi dapat parang naglalatag ng iisang template ng pagsamba. Instead, dapat pinapayabong nito yung authentic, yung taal na expression ng worship ng bawat kultura. Hindi pag-impose ng sarili mong style, kundi pag-nurture nung sa kanila. Pero may warning din dyan, di ba? Nabanggit mo kanina tungkol sa pagtingin sa evangelism o conversion as the end goal na. Tinawag pa nga raw na shallow victory. Oo, yun yung panganib. Parang yung example nga raw, hardinero na nagtanim lang ng seed pero hindi na inalagaan yung lupa para tumubo talaga yung halaman. Kasi pwede raw makalikha lang yun ng consumers of faith. Mga taong okay, tumanggap pero hindi talaga lumalim yung ugat sa pagsamba. Kaya yung challenge, ituon din daw yung pansin sa pagdisipulo ng mga tao sa pamumuhay ng pagsamba. Hindi lang yung alam yung turo. Ang worship daw ang nagiging engine at destination ng misyon, parang gasolina at pupuntahan. Ah, kaya pala yung isang suggestion na nakita mo is baguhin yung focus ng ministry. Hindi lang information dissemination, kundi pag-create ng opportunities para ma-experience yung presence ni God. At yung success, di na lang daw sinusukat sa headcount, kundi sa lalim ng worship at yung impact sa buhay nila. Tama. Kasi kung ganun yung pananaw, yung mission, hindi na lang siya parang obligation, parang checklist na kailangan gawin. Nagiging natural na siyang pag-apaw eh. Overflowing yung puso na puno ng pag-anga, ng pagsamba sa Diyos. Tapos gusto mo na lang talagang i-share. Siya hindi lang info tungkol sa Kanya at i-invite yung iba na, uy, sali ka dito sa walang katapusang awitan.
So para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang implikasyon ng lahat ng to? Pinag-usapan natin yung posibleng shift niyang focus, no? Mula sa bilang lang ng converts, papunta sa lalim at pagiging totoo ng pagsamba bilang tunay na goal at fuel ng misyon. Nakita natin yung biblical basis at yung ganda ng cultural diversity dito. Malaking shift nga yan sa perspective. Pwedeng maapektuhan ito kung paano mo tinitingnan yung faith mo o kahit yung pakikilahok mo sa outreach or ministry. Hindi lang yung ano ang ginagawa, kundi yung mas malalim na bakit. At eto na yung pangwakas na palaisipan para sa iyo. Kung ang pagsamba nga ang ultimate goal at yung mismong nagtutulak sa misyon, paano nito binabago hindi lang yung mga methods natin, kundi yung pagkatao mismo natin bilang mga nilalang na tumutugon sa Anya hanggang sa susunod nating paghimay.